Rumaraga sa pagpapalo pa sa ating lahat para sa ating pangaraw-araw ng talata. Tayo ngayon nasa Exodus Kapitulo 21 simula versikulo 12 hanggang versikulo 17. Sino mang manakita at makamatay ng kanyang kapwa ay papatayin din. Ngunit kung hindi sinadya o binalak ang pagpatay, ang nakamatay ay maaaring magtago sa lugar na itatalaga ako sa ganitong pangyayari. Ngunit kung ang pagpatay ay dahil sa galit, darakpin ang pumatay at papatayin kahit siya magtago sa altar. Sino mang magbuhat ng kamay sa kanyang ama o ina ay papatayin. Sino mang dumukot ng kapwa upang ipagbili o alipinin ay papatayin. Sino mang manungayaw sa kanyang ama o ina ay papatayin. So, ang passage na to ay tungkol doon sa batas patungkol sa death penalty para sa mga ginagawa ng mga Israelites na labag sa kanilang batas. Kaya nung panahon nila may death penalty at alalahan natin na itong mga batas na to ay all world Israelites. At sa Old Testament pa to applicable. Siguro sa panahon natin ngayon hindi na yan applicable. Kasi dito nga sa Pilipinas wala tayong death penalty. Pero sa ibang bansa meron. So kada bansa iba-iba ang batas na sinusunod. Mayroong bansang may death penalty, meron naman na wala. So ang passage ito ay nagpapaalala sa atin kung gaano ka-harsh ang panahon ng Old Testament. So, kung wala na ngayon na death penalty sa bansa natin o sa ibang bansa, so, hindi naman ibig sabihin no na hindi na tayo mananagot sa anumang ginagawa natin. So, tandaan natin na mayroon pa ring batas ang kada bansa kung saan man tayo naroroon. Marahil ikaw ay maparusahan ng pagkakakulong or depende na kung anong iparusa sa iyo. So, ang passage na ito nagpapaalala rin sa atin na hindi lahat ng nababasa natin sa Bible ay applicable sa panahon natin ngayon. Yung death penalty na passage, itong passage na to, applicable to noong panahon nila. Sa ngayon, hindi na yan applicable. Pero hindi natin dapat to basahin na literal na pag ganito ang ginawa mo, patay ka na kaagad. Or papatayin mo na rin yung gumawa ng ganung bagay. Porque nabasa mo sa Bible. So, baka maging criminal ka din. Kasi, halimbawa, example, yung minura yung magulang. So, kamatayan daw ang punishment. So, pag ginawa mo, pinatay mo rin yung nagmura sa magulang, baka ikaw ang mahuli at ikaw ang maging criminal. So, mag-exercise po tayo ng discernment. Tandaan mo na hindi lahat ng nababasa mo sa Bible ay kailangan mong basahin na as is na parang literal. Kasi baka makulong ka rin. Kaya kung sa bansa natin na wala ng death penalty, so ano ibig sabihin yan? Mercy yan ni God na kahit na ganyan na ang kasalanan na nagawa mo, walang death penalty. So may grace si Lord sa panahon natin ngayon na hindi na ganun ka-harsh. Para naman makapagbagong buhay ka pa at magpakatino-tino ka at ikaw ay makapag-repent sa mga pinagagawa mo sa buhay. Pero syempre, in every action, there's an equal and opposite reaction. So, ganyan yan. Kung ano man ang ginagawa mo, may kaparusahan yan o may reward. So, nung panahon ng mga Israelites, kapag may ginawa kang ganito o ganyan, pwedeng death penalty. Pero sa panahon natin ngayon, pwedeng makulong ka. So, may consequence kasi. Kaya kung ano man ang ginagawa mong kalukuhan, may panahon ka pa para mag-repent. Or else, baka makulong ka.